Good morning. Ride tayo. This time, malapit lang. Akit tayo ng Repal. Sama natin for this ride ay si Neil. At magkikita kami sa Macdo Binyan. So dadaanan ko papunta doon ay dito sa May Dasma going to Paliparan. And then baba tayo ng Carmona para mas mabilis tayong makarating sa Binyan Macdo. Ayan. Sana makit natin ng dire-diretso yung Repal. Yan ang susubukan natin. This is the second time na akitin ko yung Repal paakit ng Tagaytay. So let's go! Nandito na tayo sa Central Mall Binyan. So konting andar pa. Makakarating na tayo sa Mita Place. Ang usapan namin ay 6:30 AM. Kaya we're just really in time. Tamang-tama lang yung call time na pinag-usapan namin. Yung meet up natin, si Neil. Bali, dalawa lang kami ngayon. Medyo matagal-tagal na namin itong naplano. Mga simpleng ride, pero medyo may kagat. Ito na tayo sa Macdo. Kaya natin baka nasa likod sa Neil. Parang wala pa si Neil. Yeah. Oh, yeah. Message natin si Neil. Baka hinintay niyang mag-message ako bago siya umalis sa kanila. Order tayo ng almusal habang naghihintay kayo. Hi, good morning po. Hindi pa. Sa Sabado? Baka. Puputulang mo pa kasi itong court. Putang ina. Natapon ko. Parehas lang naman yun. Ang maganda lang doon sa Greenfield Park, ang haba na paatan. Meron akong kasi alam na daanan dyan eh. Papunta dun sa dati yung katrabaho. Pero hindi ko alam madadaanan natin. Parang jubilation something. dadaan tayo. Dadaan tayo doon? Oo. Dadaan pa tayo ng TV. Hindi na. Woohoo! Good morning, sir. Saan yun? Dyan dadaan. Nabali na tayo. Ano yung mga road natin? Sana nga. Tayo ng kapal. Dito na tayo. Ito yung unang ahon. Pagkapasok dito sa Valley, papuntang Repal. Pero syempre, bago tayo makarating sa Repal, kailangan muna natin umakyat sa Marcos Mansion. Yeah. I'm somehow familiar pa sa part na to. Bakit na Repal? Kakanan na tayo dito sa unang turn. Kakanan na tayo, no? TPU, hindi ka nag-try mag-TPU. Bakit? Masyadong manipis. Meron siyang dedicated na talagang patch para sa kanya. It's 8:15. Magpahinga na rin kami, pero by the looks of it, mukhang hindi pa nagpapapasok. It's a weekday pero holiday ngayon. So tingin ko kaya hindi nagpapasok kasi alas 9 pa sila mag-open for cyclists. Ngayon pa. 8:54, nagpapapasok na sila. Isang single file lang tayo. So habang nagkukwentuhan, napansin ni Neil yung gulong ko pa nabaliktad ng direction. Yung harap at saka likod. One of these days, pag meron pa oras, palitan ko. Morning po! So from here, medyo
medyo mahaba-haba ito na 2-lane na matadaan natin. And then afterwards, ahon na. Ito na yung pangalawang ahon, which is paakyat na ng Marcos Mansion. Normally, pwede namang pumasok dito na mas maaga. Yun nga lang, ngayong holiday and every Saturday, 9 AM sila nagpapasok. Ayan. Ito yung mga view dito. This is the second time na makapunta ako dito, pero this is the first time na aakit ako ng Repal using Kuro, itong gravel bike. Yung una ko kasing punta dito, solo ride ako, tapos gamit ko pa noon ay si makina, yung MTB. We are now approaching yung pakanan, packet ng Marcos Mansion. Ito yung ako. Pag-aala na lang natin. Dahil pangalawa pa lang ito, packet pa lang tayo ng Marcos Mansion. From there, meron pang dalawang ahon, which is yung tinatawag nilang Kambal ahon. Currently, we're climbing at 13% gradient. Ito na yung Siko. Almost there. I think this is the last stretch. Marcos Mansion. Dito may tindahan din. Pwede magpahinga bago tumalit. Yung mga hindi matali yung mga boxer, mga tosi. Kaano ba niya yun? We're done replenishing yung mga tubig, pahinga, saka picture din sa Marcos Mansion. Ito yung section na rough road, paakyat sa Kambalahon. So we are now approaching Kambalahon. Maiksi lang naman itong rough road na to, tapos kunting ahon. Now we're back sa sementadong bante. Pero ahon pa rin siya, nasa 13% gradient. Medyo umaambon, no? Pero tuloy lang natin. Hindi naman siya ganun kalakas. Pag-akyat dun sa rough road section at pagdating dito sa sementado, bumababa naman siya ng 6 hanggang 7%. Ayan. Parang recovery na rin. So, ito yung unang part ng Kambalahon. Pangalawa, ayun. Kitang-kita. First time sa gravel. Nasa 11 to 12% yung gradient ng unang ahon. Dito na tayo sa pangalawa. So, tignan natin. 11%. Umaambon. Hindi naman siya dumagdag sa hirap, pero mas lumalamig. We are now at 11 to 12%. One thing to look out for itong ano ba? May mark yan. Sobrang tapang, pag ilagay mo sa balat mo, makakaramdaman mo. Saka maganda yung bike mo. Ito yung medyo matarek, di ba? Pinagyan na tayo ng senyales. Kung makikinig tayo sa Tagaytay dito. Natawa ako na ito makikinig. Ang ganda nung buwan eh. Pagkapunta na makikinig. Kasi biglang tarik pala, hindi siya yung gradual lang. Kapag binigla mo pa naman ganun, biglang tigas din, no? Ito, medyo naalala ko to eh. Pagkatapos itong recovery na to,
mataas na ano to eh, matarik na paahon. Diretso din. So subukan kung makakaya ko ng i-dire-diretso. Here we go! Pero hindi pa to, no? Mahanap ka ng parting sa mga man. Umukod ako dito dati. 10%. Hindi pa to yung 2 kilometers of pain. Pagkakaalam ko. Talagang matarik lang to. Morning! Eting siko somehow can serve as recovery. Pero from here, makikita natin yung tunay na recovery yun sa unahan. Hirap din umakyat eh. Tingin ko, eto na yun. Eto na yun, Neil, no? Eto na yun. Eto na yung 2 kilometers sa pain. 10:23 AM, madilim. At walang kaliwa-liwanag ng araw. Punong-puno ng fog. Pag makita mo yung mga mas elevated na part na dadaanan natin paakyat. So, since it's 10:23, tingnan natin kung gaano katagal natin makukuha at kung kaya ba natin kunin nang hindi tumutukod this time. Dito pa lang kitang-kita ko na mahaba-habang biyahe ito. Sasagad na ako. Kasi mahirap nang kumambyo kapag ka nandun na sa mas matarik na parte. Currently at 9%. Currently at 19%. Ayan. Easy lang sa naka-MTV, oh. Unang attempt ko to conquer this climb. Ang dami kong tukod. Ang gamit ko ay yung 27.5 ko na MTB. My first ever bike. If I'm not mistaken, 1146 yata ang code ko no? 1142. Currently is 17%. Dire-diretso to pagkakaalam ko. Walang recovery. Sagad na yung gear ko. Pinakamalaki sa likod, pinakamaliit sa harapan. 20%. Sakit din sa likod ah. 13%. Mas magaan. Pero ang hirap bumitaw sa hoods. Ito kung sana kayo bigyan ng ibang angle pero medyo delikado. 21%. Sasakyan. 87%. 34%. Morning, sir. Oo nga eh. Kanti pa. 33%. Oo. Kanti na lang to. I can see the recovery. %, 16, 13, and the recovery. Oh, 10%. Recovery na. Kaperaso na lang yan. Magalang ko lang. Para mahantay ko rin si Neil and makapagpahinga ng konti. Ito may buwan. Sana na kinile-recoat mo na lang. Hindi nga naisip ko. Kadong maarte, no? Siyempre, ganun talaga. Ayun na ba yun? Oo, yan na yun. 10:50 AM, ito na yung last stretch ng paakyat sa Rev Pulse. Paakyat ng Rev Pulse. Currently, nasa 11% gradient. Mas maganda na yung view. Mas abot na yung fog. Kanya lang ahon talaga. Nakapagpahinga kami ng bahagya.
bago dumire-diretso. Masakit sa likod. Ramdam na aging is real. Pero compared dun sa unang part na nakit natin, na mas matarik, mas mahaba, ito, ang kapiraso na to, mas forgiving yung ahon kasi nasa 10 to 12% pa lang yung ahon. So, I guess mas manageable to kaysa dun sa kanina. Kaya masakit sa likod. Ito, 18% na. 20, 24%, 28, 25. Ang Snake Road, tama ba? Dap East. Ito, piraso na lang, makikita na natin yung all is well. Huling siko. Diretso tayo kay OR. Diretsong kay OR. Saan? Ah, bago na pala. So sa akin, 9.5 eh. Ako na para videoan kita. Bakit? Ayan. Konting picture lang. And kuha ng clips. Exactly at 11 AM. Aham tayo. Packet ng main road. Mga ilang siko din to. Tapos lusong na pababa. Nag-decide kami na kumain sa Tagaytay na lang mismo. Sa may Chikoks. Instead na sa Oleswell. Para konting distance na lang yung bubunuin para mag-uwian na. So, mga nasa 12 to 15% din dito. Anto sarado. Saan kapihan? Masarap naman ito. Uli na nga, amoy tuyo eh. Yung bakit tayo na repal, simula. Nagutom. Okay, ingat. Hoy, gago. Dahan-dahan. Malupit yung man tail whip. Ingat. Okay, dito na ako. Ayun, dasman na kami. So, si Neil dumaan dun sa parang bypass. Pa Governor's Drive, pababa ng Carmona. So doon na siya dadaan pa uwi. Ako naman dito na ako sa Dasma papala-pala pa uwi. Medyo natagalan tayo dahil nabutasan si Neil on our way pa puntang Chikoks para kumain ng tanghalian. Dahil nakasealant siya, nag-seal naman yung butas, yan nga lang masyadong maraming hangin yung nawala. Ginawa namin, nag-lunch muna kami sa Chikoks. And from there, dahil masyadong maraming hangin yung nawala at yung pump ko hindi kinakaya yung paghangin sa gulong niya dahil one pump action lang yung pump ko. Inabuti namin sumilip sa Muntun, Tagaytay dahil malapit lang kami doon. Yun nga lang, wala rin silang binibentang pump at any tools na pwede namin magamit. So, gumawa kami ng paraan at
pinump ko gamit ang aking one pump action na portable pump na hanginan naman namin hanggang 30. Yun nga lang sobrang hirap na pataasin pa doon. Doon sa may rotonda, mayroon pala doon na vulcanizing shop. So, luckily, dahil meron ng vulcanizing shop doon, nahanginan na and na-double check namin na, ayun, okay na yung gulong niya at wala nang sumisingaw. Kaya sabi niya, sabay na lang kami din sa Aguinaldo. So, yung plano ko sana na pagdaan sa East-West Bypass Road para ang labas ko ay Concho na, then uwi na ng 13, hindi ko na tinuloy. Sinamahan ko na lang din siya dito sa Aguinaldo Highway. Yun, kaya medyo natagalan. Pero ayos lang. Ngayon, rekta na tayo pa uwi. And pala-pala na rin naman. Hanggang dito na lang muna ang ating ride. Dahil marami na akong mga vlog na dito tayo dumaan. So check it out sa ating YouTube channel. And most likely, aabutin ako ng mga 90 plus. Or baka maging 100 kilometers pa to. Salamat sa lahat ng mga nanonood. And see you on our next ride. Kita-kits sa daan. Ingat and ride safe. Babayu.